pray. Our dear Heavenly Father, we thank you for another Thursday morning that we can be here in your presence, O God, enjoying your presence. We declare that this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it, O Lord God. Father God, narinig mo ang mga praise reports ng aming mga kapatid. Lord, we just thank you for the answered prayers, for the favors, and for the simple and simple joys na aming nararanasan, Panginoon Diyos. Na ipinagkakaloob mo dahil naniniwala kami, Panginoon Diyos, na sa iyo galing ang mga magaganda at mabubuting bagay, Panginoon Diyos, na aming ine-enjoy. At sa araw na ito, Lord, tanggapin mo ang aming mga papuri. Pasasalamat, Lord, I will not present to you, narinig mo ang mga testimonies ng mga kapatid, and we are just so thankful and full of gratitude in our hearts, O God, sa mga pagkilos mo sa aming buhay. Panginoon, we just want to lift up to you this time of study ng inyong mga salita, Panginoon Diyos. Again, our prayer is that you open our spiritual eyes, spiritual ears, and give us a heart to be able to understand, O Lord God, yung mensahe na ibibigay sa amin ni Pastor Efren at sa pangunguna na rin ni Sister Cora. Salamat po sa mag-asawang ito na patuloy na ginagamit mo upang kami ay patuloy na maunawaan ang iyong mga mabuting bagay, Panginoong Diyos, na inilaan para sa iyong mga anak. And we are just so thankful and full of praises, Panginoon Diyos. So, of course, words are not enough to express to you our thanksgiving, O Lord God, araw-araw na biyaya na pinagkakaloob mo sa aming Panginoon Diyos. Ito man ay maliit, ito man ay malaki. Ito po ay blessings na nanggagaling sa inyo. Father God, again, we just commit this time to you. Holy Spirit, be our teacher for today. At kami ay patuloy na turuan mo, i-guide mo, i-lead mo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Amen. Andiyan pala si pare eh. Amen. Ha? Andiyan pala si pare. Kaya nga ako naka-makeup. Kaya pala bis na Ngayon ba dumating? Hindi, nandyan lang yan. Morning, Pastor. Good morning po. Pastor. Good evening. Kanina pa ho ako nakikinig sa inyong mga testimony. Amen. Narinig kay Doktora. Narinig ko, lalo yung kay Doktora. Kaya pala namin napansin, Doktora, blooming ka talaga. Amen. Noon pa yan eh. Yes. Ang duda ko, baka Crush nakuha mo yung anointing ni Ate Blanca. Si Ate Blanca may anointing. And praise God. Well, I'm happy for you, Doktora. Crush mo yon, pero siguro mag-prophesy na tayo. Next year, ikakasal ka na. At malapit na naman, November na. At walang masama dahil katulad ni Ate Blanca, walang masama na nag-asawa si Ate Blanca. Pastor, baka hindi ho Christian yon. Wag na, no way. Ay, pakilala mo ako, boborn again natin. Mapuntahan at pilitin natin mabilisan, ma-born again kagad. Si Lord. Pastor, nasanay na ako na nag-iisa. Okay na po yun. Masarap lang may crush. Crush lang yung kanya yun. Oo, crush lang yun. Ang maganda kanina, Doktora, pinaligaya mo kami lahat. At mula kay Ate Ludi, kay Malu, kay Blanca, si Ate Lida, si Mirna, Malud. Arlene, yes. Opo, lahat po kayo, palagay ko. Sino ba naman ang hindi liligaya? Dahil we know na una sa lahat, ikaw ay qualified na. Pangalawa ay ang Lord naman, di po ba sabi niya, I will give you the desire of your heart. Nothing is impossible with the Lord. Amen. Sige po. Amen yan, Pastor. Pwede na rin. Pero ayoko ng asawa. Gusto ko ano lang, friends. Friend lang. Okay. Sige friends po. lang.
Amen. Well, the Lord knows kung ano ang ibibigay niya. Alam niya need mo, alam niya need nating lahat. And according to our heart's desire, ibinibigay naman po ni Lord yun. Total, nakita naman. Totoo yun, Pastor. Totoo yun. Opo, almost majority sa atin, talaga namang ginagawa natin yung gusto niya. Kaya hindi pwedeng hindi niya ibibigay yung desire ng ating mga puso. Amen po ba? Di ba? Parang katulad din po ni Ate Lilibet, wala na ho yung kanyang asawa. Malay natin makabigyan ho ng panibagong partner si Lilibet. Kaya medyo mataas ang standard, Pastor. Opo. Mataas ang standard. Yung standard na yan, Pastor, ang mahirap na. Sabi yung mga, sorry Pastor meron lang ako i-share. Opo. Sabi nga daw, pag mga 25 ka, standard natin, masyado mataas, gwapo, may pera. Pag 35 na, ano na lang, gwapo, at saka may personality. Pag mga 40 na, 50, ano na lang, lalaki na lang, basta. Syempre, pag Christian ka naman, diba, sa stage namin na to, hindi naman sa pag-ano, paano pa ba? Papatol pa ba na lang na kami pa magsusupport dun sa lalaki? Sabagay. Totoo po yan. Opo. At tsaka hindi pa po Christian. Ako. Yes. Amen. No way. Bago po ako magtuloy ng mensahe sa inyo, number 1, share ko din ho. May kakilala po ako na ganyan din po ang prayer. At ang prayer niya, magkaroon siya ng partner. At sa prayer niya na magkaroon siya ng partner, talagang nagpe-pray siya for his Boaz. Parang katulad doon nangyari kay Ruth. Yung lamang po, ang dami ko talaga requirement po nitong kausap ko. Sabi ko sa kanya, to be honest, yung requirement mo, impossible. Kaya lang, we serve a God na kahit anong imposible gagawin possible. Amen. So I challenge her to that. Pero talagang sabi ko, yung requirement mo, talagang imposible. Talagang imposible. Kailangan mo ng matibay na pananampalataya para matupad yun. Impossible. Nangyari kay Ate Blanca. Walang imposible. Teka muna. Dali. Ate Blanca. Kilala mo to, di ba? Sir Efren, kilala mo to. Di ba yung isang pinsan ko? Di ba namatay ang wife? Opo. Di ba? Kilala ko na po yun. Opo. Kaya nga, sinasabi ko sa'yo na duruin mo yung babae kasi yung pinsan ko, walang pera yon kasi pastor. Di ba? Yes. Wala talagang pera yon. Pero yung babae na nandito sa Amerika, na doktora dyan sa atin tapos nag-nurse dito, retired na rin, na-byuda rin. Ang asawa din niya pastor dati, di ba? Pastor din. Aba, nung magkita sa LA, buruin mo naman, gustong-gusto yung aking pinsan Talagang dati palang mag-boyfriend, mag-girlfriend yan Correct. Titingnan mo ngayon, ang sabi nila, ay, huwag mo yan kasi walang pera yan. Wala daw pera yung pinsan ko. Tapos alam mo, sabi ng doktora, bakit? Papangasawahin ko ba dahil sa pera? Sabi niya gano'n. Ilang taon na ako, tsaka gusto ko naman siya. Sabi niya, marami naman akong pera Sabi niya, di ako buhay sa kanya. Sabi niya ngayon. Di ba nasa Amerika na ngayon? Pareho pong 80 years old na ho, yung dalawa. Talaga? Ganun po. Pareho. Babae, pati lalaki. Ang saya-saya nila kaya. Companionship. Kilala niya yan. Kilala ko po. Oh, wow. Nakita po natin kung paano nag-move talaga ang Lord. Actually, ayaw nga umpisa ng mga anak. Pero nung maintindihan po nila, pumayag na yung mga anak dahil imagine, 80 years old, pataas na ho sila pareho At kasal na po sila at totoo po yung sinabi ni Ate Blanca. Nothing is impossible with the Lord. Basta alam namin, ipag-pray namin sa iyo, Doktora Pe. Sabi mo nga, non-believer. Lord, gawin mo ka non-believer. Bukas din. Amen. Yan Pe. Doktora yun. Maraming pera yun. Yung pisa ko ng pera. Siya talaga. Imposible sa alam ko, gusto ng God, maligaya tayo lahat. Di po ba?
Ay, Amen. pagpe-pray ko yon, Pastor. Amen. Hindi ko yung pinagpe-pray eh. Opo, sige po. Sige po, i-share ko na po yung PowerPoint sa inyo at I'm so thankful again today. At least, Doktora, pinaligaya mo kami. Our hearts are rejoicing right Masaya now. kami. Amen. At ito po, O, si Lida, tanongin nyo. Natawa siya. Ate Lida, pinapayagan ka na namin kahit hindi mo kailangan ng permiso namin. Hallelujah. Kailan, Pastor, Amen. darating talaga si Buwas. Pwede Opo. pala kahit Sige nga, Ate Lida, pwede ba ikaw mag-share mamaya o sa susunod? Thank you, Lord. Magandang umaga po ulit sa inyo, sa mga taga-Pilipinas. Tapos sa mga Morning, taga-Nasa Pastor. America right now, good evening. Yung pong isi-share ko po sa inyo today ay kaya ko ito sinishare, mahal na mahal ko po kayo eh. Hindi ko pwedeng i-deny na laging malaking bahagi kayo ng aking buhay. Kundi po ako nagkakamali. 10 taon na po tayo halos na nagkikita-kita or more. Basta natatandaan ko noon bago mamatay si Kuya Romy. I went to Ate Blanca and it was directly leading ng God. Pagkatapos po noon, the next week, na-meet ko naman si Arlene. And the next week, na-meet ko naman ang kanyang napakabait na asawa, si Kuya Freddy Magbanwa. At history na po yun. We started the Bible study, but then it was God's leading na magkakilala po tayo. And hindi ko pwedeng i-deny, malaki po utang na loob ko kay Ate Blanca. At kaya naman po, pinag-pray ko ng matindihan para talaga makapag-asawa sa Amerika. Amen. At ang akin po talaga masasabi, napakaganda ng ginawa ng Lord na pinasimulan. Ginamit si Ate Blanca, ginamit kayo, at kaya po tayo nagkaroon ng tinatawag natin Bible study. Ngayon po, I will be sharing with you something na ito ay utang na loob ko din po kay Lord. At marami po ako naintindihan, natutunan sa Kanya. At katulad kanina, si Lynn, nandiyan, alam ko may sakit siya. I pray to God that whatever God has given me, mai-impart ko sa Kanya. At sa totoo lang po, katulad ng binabanggit ko noong nakaraan, kahit po cancer, it can be, sabihin po natin talaga makakaranas. At kaya ko po ito isi-share sa inyo dahil kasi nga po, malaki ang utang na loob ko sa inyong lahat. At ako po talaga ay nagpe-pray na sama-sama tayo na makikita natin na hindi lamang tayo nagtuturo ng Bible, kundi yung tinuturo natin, makikita yung power, makikita yung anointing, makikita yung katotohanan. At kung natatandaan po nyo, I started noong mga nakaraan sharing with you how the Lord dealt with me and with my wife at sa maraming mga tao. Ito po yung talagang wish ko, how I can really impart what I have experienced over these years na nagdaan. Katulad po noong nakaraang linggo, pinag-aralan po natin, nagkaroon ho tayo ng understanding paano ba ang Bible. Yun po yung ating, pare-pareho po tayo nagbabasa ng Bible, pare-pareho po tayo nagkiklaim na maraming promises sa Bible. Paano yung kiniklaim na basa sa Bible magkakatotoo? We have learned something about that. At itutuloy ko po ito. Paano yung pangako niya that by His stripe, you will be healed. Paano ka talaga gagaling? Hindi lang dapat mabasa mo yun. Paano ba yun magiging totoo sa'yo? Paano nabasa mo sa Bible na hindi kanya pababayaan, He will give you long life. Paano ba magiging totoo yun sa'yo? So last week, napag-aralan po natin, nagkaroon tayo ng understanding at dito ho nagpasimula. I hope, I pray, dalangin ko ho talaga ito na maintindihan natin paano ba talaga dumating ang Bible sa atin. If you can remember, I mentioned last week at ito po yung binuksan niya yung aking kaisipan, nagpasimula ang Bible, nagpasimula ang lahat ng ang Diyos mula po sa langit, nagsalita. At yung the Bible started, alam natin yon na nagsalita ang Diyos sa langit.
At nung magsalita ang Diyos sa langit, nangyari yung sinalita niya. Proven po yan. Let me give you the verses. Genesis 1:3, Genesis 1:9, Genesis 1:11. Ang sabi po dito, tignan po niyo yung pasimula nung Genesis 1:3. Then God said, pasimula nung Genesis 1:9. Then God said, pasimula nung Genesis 1:11. Then God said. Nagsalita ang Diyos. Diyan po nagpasimula ang Bible. Nagsalita ang Diyos mula sa langit. At pagkatapos, mababasa natin sa verse 9, saka verse 11, and it was so. Nangyari. Nagpasimula sa salita ng Diyos, tapos anong naging kasunod? Nangyari. Ganyan po nagpasimula ang Bible po natin. At yung Bible parang china-challenge tayo. Totoo naman, wala naman tayo nababasa ang Bible noon. Wala naman tayong manuscript, wala ho tayong book na katulad ng Bible. Pero it all started nung makita natin, nagsalita ang Diyos, and it was so. Sa verse 3, ang ginamit na term, and there was light. So nagsalita, let there be light, and there was light. Yan po yung mababasa natin. So madaling sabi, nagsalita si God. Anong kasunod? Nangyari, naganap. Wow, fantastic. So kung maiintindihan pala ng mga believers na ang Bible nagpasimula doon, amen, nagsalita ang Diyos, at nasulat yun sa Bible, at may ginamit siya mga lalaki, binigyan niya ng inspiration. Ngayon, may Bible tayo. Yung binabasa mo pala na Bible, actually, nagpasimula yan, nagsalita ang Diyos, at nadinig yung tinig niya, sinulat ng mga lalaki, and take note, nangyari. So, my prayer, dito ho ako tinaray ng God. Una sa lahat, gusto ng God, magbasa ako ng Bible, huwag kong ititreat ang Bible as an ordinary book. Don't treat the Bible as an ordinary book. Marami na po tayong aklat na binabasa. Mathematics, may aklat po sa mathematics, may aklat po sa science. At lahat po ng nasulat tungkol sa mathematics, sa science, anything else, any book, lalo po yung mga nagbibigay sa atin ng katotohanan. They are true. Pero wag nyo ititreat ang Bible like a mathematical books. Like kasi sa mathematics, sinuruan tayo mag-add. 1 + 1 = 2. It's true. 3 + 3 = 6. True. Sa science, lahat na nakasulat doon, totoo naman. Wala hong mali. Kaya lang, ang problem po natin ngayon, we treat the Bible as an ordinary book like science, like mathematics. Please don't do that. Kaya nga po sinabi ko sa inyo ang pasimula ng Bible. Saan nagpasimula ang Bible? Nagsalita ang God, nadinig yung tinig niya, lalo ng mga taong ginamit niya para sumulat nito, and they heard the voice of God, sinulat nila sa Bible, at ito, nangyayari. Pangalawa, kung hindi mo ito ititreat na ordinary book, ititreat mo ito, and you have to believe this. Believe it's God's word for you. Believe it's God's love letter for you. Yan po yung malaking kaibahan ng Bible natin. Kaya lang, ang mali pala natin mga believers, tinitreat natin to ang ordinary book, bubuksan mo Bible mo, pupunta ka doon sa pahina, at huwag mong kakalimutan na ang Bible, katulad ng binanggit ko po na nakaraan, it was written, it's a spirit, and they are life. So meaning, kung ito ay spirit, katulad ng spirit nating patay, di po ba ganun tayo bago tayo nakakilala kay Lord? Spirit natin patay. Lahat ng nakiadan, minana natin. Pero on that day na na-born again tayo, yung spirit natin nabuhay, hindi lang ho nabuhay yung spirit natin. Ano pa nangyari? Binigyan ka ng Holy Spirit. Ano pa nangyari? Ang daming ibinigay ng God. So kung makikita pala ito ng believer, ay lahat naman ho tayo believer. Kung makikita mo to that way at ititreat mo ang Bible, hindi ordinary book, kundi igagalang mo to, mamahalin mo to, itatrato mo to, talagang nakakadinig ka kay Lord, ay wow, maraming mangyayari sa iyo. Yung nababasa mo matutupad. Paano matutupad yung binabasa mo? Kunyari, binasa mo na by His stripe you're healed, at nadinig mo ang Diyos nagsalita sa iyo by that, at nakita mong totoo to, and you allow your spirit to receive that, my God, hindi pwedeng hindi magkakatotoo sa iyo lahat ng pa. Ganun po yung ginawa ng Lord sa akin. Dami kong sakit, pero sabi ko nga, ang binabasa ko ay salita ng Diyos. Hindi ito nagsisinungaling, hindi ito nandadaya. So, inalaw ko to come into my spirit, and I allow the word na mag-minister sa akin, nangyari sa akin. Hindi ho agad-agad nangyari, but one by one,
it happens. So meaning, marami tayong mababasa sa Bible. Ulitin ko po, ang dami mong mababasa pangako. God's intention, mabasa mo to, madinig mo to, at yung nadinig mo mangyari sa iyo. Uulitin ko po ang sinabi ni Pablo nung nakaraan, nag-prayer siya, sabi niya, I pray na bigyan kayo ng Lord ng spirit of wisdom and spirit of revelation. Yun po pala yung prayer natin. Last week, yun po yung tinuro ko. Bakit ko kailangan mag-pray ng spirit of revelation? Because revelation will allow you to know what to do. Bakit ka mag-pray ng spirit of wisdom? Para malaman mo how to do it. Magkasama po yung dalawang yon. Ulitin ko, revelation, for you to know what to do. Wisdom, for you to know how to do it. At mapapansin nyo, ang Lord, nung nagbigay siya ng revelation, kanino siya nagbigay ng revelation? Depende ho sa mga tao para malaman mo kung ano gagawin. Patulad po kay Pharaoh, nagkaroon siya ng revelation na magugutom. Hindi pa lang ho niya alam ang interpretation na magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng pagsalat. Tapos binigay niya ang wisdom kanino? Kay Joseph, what to do. Siya nagawa ni Joseph. Hindi nagkaroon ng tagutom sa Egypt, bagkos binigay niya ng wisdom si Joseph, he knows what to do. So ngayon, pag-aaralan po natin, natutunan po natin noong nakaraan, kung meron man po siyang ibinibigay, walang iba kundi na nangunguna sa revelation knowledge. Ito po yung pinag-aralan natin noong nakaraan. Revelation knowledge ay considered Rhema word, meaning pag nagbabasa ka ng Bible, magiging revelation yan sa iyo. I hope, I pray, let's pray about that. Na yung binabasa mo, magkakaroon ng revelation sa iyo. At napag-aralan po natin noong nakaraan, revelation is the voice of God speaking to our spirit and informing our mind. Ito po, ang revelation, ang pahayag, ay salita ng Diyos o tinig ng Diyos mangungusap sa espiritu mo. Take note of that. Yan po nagagawa ng revelation. Kaya, pagka nagbabasa ka lang, para kino-consider mo ordinary book, ang Bible, hindi ito magsasalita sa spirit mo, magsasalita yan sa isip mo. Yes, matututunan mo through your mind, pero hindi mo natutunan in your spirit. Ang revelation knowledge ay voice of God, tinig ng God, magsasalita sa spirit mo, at bibigyan ka ng information. Ipapaalam sa iyo kaisipan. Katulad po ito nung katulad ng kinuwento ko kanina, ang Bible ay nagpasimula sa tinig ng Diyos. Kung tinig ito ng Diyos, kinausap niya yung mga lalaki, isinulat ito, at sa pagkakasulat nito, tayo ngayon, andito sa lupa, binabasa mo to, pero kung ang natatouch nito, isip mo lang, wala yung power. Kaya pala nasulat yung Isaiah 55, verse 1. Tignan po ninyo, mabasahin ko dahan-dahan. Ano nakalagay dyan? So shall my word be. Take note po So shall my word be that goes forth from my mouth. Salita sa iyo. It shall not return to me void. Paano nga salita ng Diyos? Hindi mawawalang bahala, hindi mawawalang power. Kapag yung word of God na binasa mo, nanggaling talaga sa tinig niya. Nadinig mo yung tinig niya. Hindi babalik sa kanya na walang bunga. But it shall accomplish what I please. And it shall prosper in the thing for which I sent it. Maliwanag na sinabi ni Isaiah na ang nabasa mo ay galing sa bibig ng Diyos, hindi babalik na walang bunga. Take note po ulit. Hindi babalik na walang bunga. Paano kung nagbabasa ka ng Bible, ay hindi mo nakitang nanggaling ito sa bibig ng Diyos. Parang nadinig mo lang, nabasa mo lang, natutunan mo lang. Malaki ng problema. That is the reason why ang Bible, pag binabasa natin, you really need to hear the voice of God. As if God is talking to you out of that. Yan po ang tinatawag na revelation knowledge. Pangalawa, revelation knowledge ay it is an insight given directly by God. Pinapaliwanag ko lang po. Tapos itutuloy ko yung pagtuturo natin. Ang ating magandang example dito ay walang iba kundi si Pedro, kung natatandaan nyo, sa Matthew 16. Tinanong ni Jesus sila, sabi niya, who do people say that I am? Nagsalita po yung mga tao. Ikaw daw si John the Baptist, ikaw daw si Elijah, Jeremiah, or one of the prophet. Tapos, di po ba nagtanong si Jesus sa mga disciples, who do you say that I am? Babalikan ko po ito mamaya ulit. Ang sabi po ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God.
Natatandaan po nyo. That is Matthew 16, verse 16. Pwede nyo i-check sa inyong mga Bible. Ang maganda, pagkatapos magsalita ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. In Matthew 16:17, ito sinabi ni Jesus. Tingnan po niyo yung sinabi ni Jesus. Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah." Tignan po niyo itong sinulat ni Jesus. For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Ito po yung revelation. Hindi mo to natutunan dahil kasi ito'y galing sa isip mo, flesh and blood, kahit ginamit po dito. Hindi dahil kasi sa iyong katauhan, kaya mo to nalaman. Anong sabi diyan? Bandang uli, but my Father who is in heaven. Meaning, sinabi ito ni Pedro out of revelation knowledge. Sinabi ito ni Pedro not because ito yung alam niya. Sinabi ito ni Pedro dahil kasi ito yung natutunan niya. No. It was revealed by God the Father. Yan po yung revelation. So kunyari, i-declare nyo, you're healed by revelation, hindi dahil natutunan nyo. My God, yung healing na yan, hindi pwedeng hindi maging iyo. Hindi pwedeng hindi kagagaling. Because ang tinanggap mo ay revelation. Hindi dahil kasi natutunan natin to sa Sunday school, hindi dahil kasi natutunan to sa Bible study, kundi talaga nagsalita ang God directly sa spirit mo. Ito yung nangyari kay Peter. Nung tinanong kung sino si Kristo, sabi niya, you're the Christ, the Son of the living God. Revelation po yun sa kanya. Kaya pinuri siya ni Kristo. May mga bagay na binanggit sa kanya. Kaya nagkaroon ng revelation sa kanya. Yan po yung pangalawa. Pangatlo, it is the light of God that shines upon our light. Liwanag. Nanggaling sa langit. At nung lumiwanag ito kay Pedro, ay matindi ang nangyari sa kanya. Ngayon, ang magiging tanong natin, bago ko po ituloy yung ating pag-aaral. Paano ko malalaman, Pastor, revelation? Tinatanong nyo ito ngayon. Una, tinuro ko sa inyo paano magiging revelation. Sabi ko sa inyo, siguraduhin ninyo na pag nagbabasa kayo ng Bible, huwag nyo babasahin lang parang ordinary book. Basahin nyo to as if talagang nagsasalita ang Diyos sa inyo. Ngayon, ang tanong, paano ko malalaman kung revelation ay dumating sa akin? Para malaman mo kung revelation ang dumating sa inyo, you are certain na gagawin o mangyayari ito. You have no doubt. Wala kang kaduda-duda. Grabe na ang faith na umabot ka. Pagka naranasan mo yun, revelation ang tinanggap mo. Amen. Pag naranasan mo to na talagang you are sure, you are certain, you are definite, ibig sabihin, kaakibat po ito ng pananampalataya. Kunyari, alam mo pinagaling ka na Lord. Di mo pwede i-declare na the Lord already healed me, tapos nagdududa ka. Hindi pa revelation yun. Darating ka sa time na wala kang kaduda-duda. Amen. Wala kang pag-aalinlangan na talaga. Kunyari, dumating po ito sa ilang mga great men of God. Bigay ko sa inyo example. Smith Wigglesworth, nabasa niyo yung aklat niya. Anong sabi niya? Walang blade na darating sa aking katawan. Alam niyo naman may sakit si Smith Wigglesworth. Until the time na kanyang death, hindi ho siya na-operahan. Because revelation sa kanya na hindi siya ma-operahan. At wala ho siyang duda. Hindi ho siya yung tao na baka, hindi ko alam po, ako'y pagagalingin. Hindi ho ganon. He was certain. Kaya pag meron tayong ganong mga bagay na parang may duda tayo, hindi ho revelation ang tinanggap mo. Ang revelation na tinanggap mo, wala ka ng kaduda-duda. Natiyak ka. Kaya mong ilaban ng tinatawag natin itong parang pusta. Ginamit ko lang ho itong term ito, na kaya mong ipusta yan. Na talagang you are very certain. Kaya nga, yun ang kailangan natin. Ganon din po yung ginawa ng Lord sa akin. I was certain na ako'y pinagaling niya sa asthma. Certain po ako na pinagaling niya ako sa cancer. I was really certain na ako po'y pinagaling niya sa lahat ng mga karamdaman dumating po sa akin. Wala na akong duda doon. Yun po yung tinatawag ko revelation knowledge. Pag narating mo yun, naabot mo yung pananampalatayang ganon, na talagang wala ka ng kaduda-duda, hindi ka na mag-aalinlangan. Please take note of that. Doon ko gusto ipaliwanag ito. Kapag pararatingin pala tayo ng Lord, ano gagawin ko ngayon, Pastor? Bumasa ka ng bumasa, basahin mo tungkol sa isang bagay na gusto mo talaga maging revelation sa iyo. Ang daming pangako ng Lord na magiging revelation yan. Dahil kasi meron tayong seeing eye, meron tayong hearing ears, binigyan ka niya ng Holy Spirit. So mag-meditate ka lang, mag-meditate. At kung ano man
Hanggat maaari, huwag kang magbabasa ng mga bagay na magbibigay ng duda sa iyo. Magkaroon ka ng kalagayan na talagang ikaw ay sigurado. I-meditate mo lang, i-memorize mo. Talagang darating ka sa time na wala kang kaduda-duda. Now, itutuloy ko po itong ating lesson. Meron po ako na-discover. Kaya ko ito ibibigay sa inyo. Pag talaga palang revelation sa iyo ang isang bagay, darating ka sa blessing na bagamat hindi pa panahon, mararanasan mo. I'll be giving you example. Papakita ko sa inyo. Ito po yung mga example ng tumanggap ng revelation at yung revelation na tinanggap nila, nagdulot sa kanila ng mabuting bagay. Gusto kong ituro to sa inyo. Ito po yung revelation. Revelations allow us to experience the age to come before others enter in. Pag tumanggap ka ng revelation about healing, hindi pwedeng hindi ka gagaling. Pag tumanggap ka ng revelation about supply, isusupply ni Lord, hindi ka magkukulang. Mayat maya makikita mo yung supply ng God. Kaya kailangan po natin revelation. Saan? Sa promises na binibigay ng Lord. Revelation about long life. Nagkaroon ka ng revelation na mahaba ang buhay mo. You can be assured, mahaba buhay mo. Kahit maraming pagkakataon, muntik-muntik anak ka nang mamatay, pero revelation kasi say long life, you will live long life. Ito po ituturo ko ngayon sa inyo. Paliliwanag ko po ito. Ang unang example na ibibigay ko sa inyo ay walang iba kundi si Enoch. Enoch, sabi ng Biblia, si Enoch ay isang lalaki na lumakad kasama ng Diyos. Nabuhay kasama ng Diyos. At kaya daw pala si Enoch, sabi ng ilan, naging qualified para ma-rapture. Hindi po namatay si Enoch. At dahil sabi ng marami, kita mo na, kaya hindi siya namatay dahil kasi nga he walked with God. Yan ang sabi nila. Saan natin ito mababasa? Genesis 5:24. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Lumakad daw si Enoch kasama ng Diyos, at di siya nasumpungan sapagkat tinuhay siya ng Diyos. Ito po'y totoo. Ito po'y tama. Pero, gusto kong sabihin sa inyo, meron din naman lumakad na kasama ng Diyos, but di na rapture. Meron? Meron. Ito, basahin natin. Si Noah. Sabi ho dito, this is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God. Ayan po yun. Bata ibaba, Noah walked with God. Di ba si Enoch walked with God? Bakit si Enoch lang na-rapture? Kung sasabihin natin na kaya pala na-rapture si Enoch because he walked with God, samantalang si Noah, nag-walk din with God, bakit hindi siya na-rapture? Alam niyo ba kung bakit? Dahil po kasi si Enoch tumanggap ng revelation about rapture. Wow! Ulitin ko po para nang makita ko po ito, sabi ko, iba pala talaga pag tumanggap ka ng revelation. Kunyari, tatanggap kayo ng revelation about healing, gagaling po kayo sa karamdaman nyo, hindi po pwedeng hindi. Pag tumanggap kayo ng revelation na kayo mahaba buhay, long life po kayo. Kaya kailangan pala natin revelation, knowledge. Okay, saan mo nakita, Pastor, na si Enoch ay tumanggap ng revelation? Basahin ko po sa inyo para makita nyo. In Jude 14, pati po 15, isang chapter lang po ito, hindi ho Jude chapter 14 or 15. Jude chapter 1, verse 14 and 15 po ito. Basahin po natin. Now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about this man, also saying, nag-prophesy si Enoch, siya daw yung pampito mula sa kay Adan. At anong prophecy na binigay ni Enoch sa mga kausap niya? Ito po yun. Behold, the Lord comes with 10,000 of his saints. Anong sinasabi ni Enoch dito? Nagpo-prophesy si Enoch about the second coming. Kung babasahin niyo po yan. Tuloy ko po para madinig po niyo. To execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds, which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. So ano ba itong pinoprophesy ni Enoch? You will discover that Enoch was prophesying about the second coming of Jesus. Amen? Nagkaroon ng revelation po si Enoch about the rapture. Hindi pa ho yun nangyayari. Sa atin nga po, di pa ho natin nararanasan. Pero noong pang matagal na panahon, tumanggap siya ng revelation tungkol sa pagbabalik ni Kristo,
tungkol sa second coming, nakita ho ito ni Enoch, nagkaroon siya ng revelation. Ulitin ko po, nagkaroon siya ng revelation about what? Nagkaroon siya ng revelation about the rapture, nagkaroon siya ng revelation about the second coming. Hindi pa ho dumarating si Christ para i-rapture mga believers, nakita na ni Enoch. Ano nangyari kay Enoch? Si Enoch ko na-rapture. So meaning, anong ibig kong sabihin? Nagkaroon siya ng revelation sa rapture. Na-rapture siya. Hindi pa panahon para i-rapture siya, pero na-rapture na siya. So ano ibig sabihin? Ang halaga pala, importante pala ng revelation sa atin. My God, paano kung magkakaroon kayo revelation about long life? Paano kung magkakaroon kayo revelation about healing? Paano kung magkakaroon kayo ng revelation about any promises of God na sinasabi niya sa Bible at talagang matindi dating sa inyo, mga kapatid, mangyayari yun sa inyo. Katulad na nangyari kay Enoch. Amen po ba? Pinakita ko lang ho ito sa inyo para my purpose to show you what revelation can do to you, to me. Kaya po pala, sabi ko nga ho sa inyo, hindi lang ho pwede nating i-quote any promises of the Bible, pero pag revelation yan sa iyo, nangusap yan sa iyo, dahil kasi nga ang Bible, nasulat yan sa pamagitan ng salita ang Diyos. Kung ang Diyos pala magsasalita sa iyo tungkol sa any promises of God, that will happen to you. Let me give you another example para makita po ninyo. Ito po yung isang babae, Gentile po ito, ang tawag sa kanya, Syrophoenician woman. Mababasa po niyo yung storya niya sa Matthew 15:21-28. Gusto ko ipakita sa inyo dito, ito yung babaeng pinagpala kahit wala pa sa panahon niya. Ulitin ko po, siya babae na hentil, pinagpala siya dahil kasi hindi pa siya kasama sa panahong yon sa pagpapala. Pero bakit natanggap niya yung pagpapala? Dahil tumanggap po ito ng revelation, itong babaeng ito. Dahil sa revelation na tinanggap niya, pinagpala siya. Pag binasa niyo yung istorya niya, ito nga po, 15:21-28, mapapansin po niyo, mababasa niyo, itong babaeng ito lumapit kay Jesus, humingi ng tulong. Saan po natin mababasa po ito? Ito po, verse 22 ng Matthew 15. Storya ko po sa inyo para maintindihan po ninyo. Sabi ng babaeng ito kay Jesus, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed." At sabi niya, my daughter, malubhang, matinding inaalipin ng demonyo. Mapapansin nyo, hindi mo muna sumagot si Jesus dito. Actually, ang sumagot dito muna ang mga disipulo ni Kristo at nagsabi na paalisin na lang itong babaeng ito. Pero meme na konti, nagsalita na rin po si Jesus, hindi sa sumunod na talata, pero sa verse 24, at nagpaliwanag siya sa babae at may sinabi siya. Ito ang sinabi ni Jesus. "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." Ano po ang sabi ni Kristo? Hindi ako naparito para sa iyo. Naparito muna ako para sa mga lost sheep. Totoo po yan. Dahil kasi nga po, kaya po naparito si Kristo para muna sa mga Jews. Natandaan nyo, nag-topic ako na ang mensahe pala ni Kristo hindi lamang para sa mga Jew, kundi para sa mga Gentiles. Dahil sa pangako ng Lord kay Abraham, kung noon pa, kasama na pala tayo doon. Kaya lang, hindi pa ho natin panahon. Hindi pa panahon ng mga Gentiles to receive the blessing. Dito, sinabi ni Kristo, I was not sent to the lost sheep. I was sent except to the lost sheep of the house of Israel. Which means, si Kristo naparito para sa mga Jews muna. At hindi naparito si Kristo para sa mga hentil, sa babaeng Gentile, sa Syrophoenician woman po siya, muna. Hindi pa po siya diyan. Actually, mapapansin ninyo, tinuro ko na po ito noon. Si Kristo, para i-bless lang ang mga Gentiles pagkatapos ng kanyang kamatayan at resurrection. Hindi pa ho namamatay si Kristo, hindi pa nagre-resurrect si Kristo, which is none other than pag nag-resurrect po siya, ito na po yung tinatawag nating New Covenant. So madalit sabi, hindi pa ho siya naparito para sa mga Gentiles dahil hindi pa siya namamatay. Hindi pa ho pwedeng ang mga Gentiles mabless hanggat di pa siya namamatay, nagre-resurrect, hanggat hindi ho pumapasok yung tinatawag nating New Covenant. Kaya nung mamatay ho siya, nag-resurrect siya, doon lamang nawala ang tinatawag po natin division, katulad ng mababasa natin sa Galatians 3:28.
There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Tinuro ko po ito. Kaya nga po mababasa natin sa Ephesians 2:14, ito po ang binanggit natin ng nakaraan, for He Himself, meaning to Christ, si Christ po yan, is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Nung mamatay na ho si Kristo, doon lamang po pumasok pati ang mga Gentiles na blessed na. So during that time, hindi pa ho pwedeng i-bless ni Kristo, yung Syrophoenician woman dahil hindi pa ho dumarating yung panahon niya. So hindi pa pwedeng tulungan ni Kristo yung Syrophoenician woman. Kaya pala si Kristo, nung nandirito sa lupa, nabubuhay pa, hindi pa namamatay po nung nabubuhay pa, inutusan niya ang kanyang mga disipulo ng ganito. Ito po, basahin po natin. These 12 Jesus sent out and commanded them, saying, do not go into the way of the Gentiles. Huwag mo na kayo pupunta sa mga Gentiles. And do not enter a city of the Samaritans. Bakit? Dahil hindi pa nga siya namamatay. Tapos ano sabi niya? But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Yan po sabi niya. Okay, kung ako si Kristo, ano sabi ko sa mga disipulo ko? Huwag kayo pupunta sa mga Gentiles muna. Hindi pa panahon. Pumunta muna kayo sa mga Israelites. Dahil hindi pa nga siya namamatay. Pero kung mapapansin po nyo, pagkamatay ni Kristo, namatay na siya. Nag-resurrect. Pumasok na New Covenant. Ano sabi niya? Ito na sabi niya ngayon. Tapos na siya mamatay. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So you have to discover before and after siya mamatay. Bago siya mamatay, huwag muna kayong pupunta sa Gentiles. Punta muna kayo sa mga Israelites. Kasi hindi pa nga siya namamatay. Nung mamatay na si Kristo, ano sabi niya? Pupunta na kayo sa buong mundo. So, gusto ko makita niyo to. Balik po tayo dun sa babae na humingi ng tulong. Sa makatuwid, nung humingi siya ng tulong, hindi pa ho panahon nila para i-bless. I-bless lamang itong babaeng ito kung mamamatay na si Kristo at magre-resurrect. Pero paano na-bless yung babae? Ito po yung aking ibig sabihin. Alam niyo ba kaya na-bless yung babae? Dahil kasi tumanggap siya ng revelation. Pakita ko ito sa inyo. Amen. Nagsalita si Jesus sa kanya. Ito yung sinabi ni Jesus. Again, di pa ho namamatay si Christ. May sinabi si Jesus. Una sinabi ni Jesus sa babae, but he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Kausap ng babae si Jesus. Ano sabi ni Jesus? It is not good to take the children's bread and throw it to the little dog. Ano ibig sabihin ni Kristo? Naparito siya para sa mga Jews. Di po ba sinabi ko sa inyo? Maliwanag po yun. Pangalawa, kung naparito siya para sa mga Jews, yung pagkain na dala niya para sa mga Jews pa lang. Tapos, ang sabi ni Kristo, hindi pwedeng itapong ko to sa mga dogs. Ang tingin niya sa babae, during this time, parang mababa, parang dog. Parang hindi ka pa kasama. Naparito ako para sa mga Hudyo, para sa mga Jews. Hindi pa para sa mga masaklap pa nga ho ang pananaw ni Kristo dito sa kanila. Ang pananaw ni Kristo sa kanila, dogs. Hindi nga ho Gentiles, dog. Ang maganda, tignan po nyo, sumagot yung babae. Meron siya revelation Tignan nyo, sagot ng babae. Ito ho, sinabi, Matthew 15:26, sinabi ni Kristo, hindi marapat na itapong kong pagkain sa inyo ng mga dogs. Marapat itapong ko to sa mga Jews, children. Ang sagot ng babae, eto, magugulat po kayo. And she said, yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Wow! Okay, sinabi ni Jesus, siya ay dog. Sabi ni Jesus, yung pagkaing dala ko para sa mga Jews. Ano sabi ng babae? Yes, Lord. Even the little dogs. Parang tinuring niya, tinanggap niya dog siya. May karapatang sa mumu na babaksak doon sa kanilang mga master. Wow! Meaning, nakita niya may karapatan din siya. Kahit siya dog. Sa pagkaing babaksak sa kanyang mga master. Nakita niyo po ba to? Si Kristo na parito para sa mga
Jew. That's clear. Amen. Bagamat may prophecy para sa mga Gentiles kung mamamatay na at mabubuhay si Kristo. During this time, hindi pa namamatay si Kristo. So meaning, tumanggap ng revelation yung babae na kahit siya dog, may karapatan siya sa pagkaing babaksak sa mumu ng mga Jews. Because of this revelation, sinabi ni Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, then Jesus answered and said to her, "O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." And her daughter was healed from that very hour. Wow! Hindi pa panahon ng babae na para pagpalain. Pero tumanggap siya ng revelation na may karapatan siya kahit siya dog sa mumu na babaksak. Because of this revelation, mga kapatid, mapapansin nyo, because of her revelation, she experienced to be blessed ahead of other people, even if it wasn't yet time. Ito po yung ibig kong sabihin. Hindi pa panahon para i-bless yung babae, pero tumanggap siya ng revelation. Totoo naman yung sinabi ni Christ. Ano sabi ni Christ? Sabi ni Kristo, ang dala ko para sa mga Jew muna, pero pag namatay siya, katulad ng pinaliwanag ko sa inyo, at nag-resurrect, doon po ngayon pwede nang pagpalain yung babae. Dahil kasi yung pangako ng Lord mula pa nung araw, pati mga Gentiles will be blessed. Pero tumanggap ng revelation yung babae. Ano nangyari? Hindi pa panahon para i-bless siya. Hindi pa panahon para sagutin yung prayer niya sa kanya anak. Tinanggap niya because tumanggap siya ng revelation. Katulad po ni Enoch, hindi naman siya dapat ma-rapture pa. Dahil kasi the rapture ay binanggit sa panahon pa ho ng pagbabalik ni Kristo. Pero ano nangyari? Revelation kasi ang tinanggap ni Enoch. Na-rapture siya. Kaya po ito yung gusto ko ipakita sa inyo. Basta tumanggap ka ng revelation. Any promises of God, that will be yours. Last but not the least, balik ko kayo sa istorya ni Pedro. Si Pedro po ang isa sa tumanggap ng revelation. Kung natatandaan po nyo, balik ko po yung istorya. Pag binuksan nyo Bible nyo sa Matthew 16, nagtanong po si Jesus. Ang tanong ni Jesus ay ito. Ano sinasabi ng mga tao kung sino ako? Who do people say that I am? Yan po yung tanong niya. Matthew 16 po yan. Yung pong Syrophoenician woman, Matthew 15. Mababasa nyo yung istorya niya. At nakakatuwa, nakaka-bless. Pag tumanggap ka pala talaga ng revelation, grabe. Ulitin ko yung sinabi ko, pag tumanggap kayo ng revelation about long life, nagsalita talaga ang Diyos sa inyo, long life, mahaba po buhay nyo. Pag tumanggap po kayo ng revelation about healing, di po ba, 1 Peter 2:24, by His stripe you're healed. Hindi mo lang to alam ha, nadinig mo tinig ng God, nagsalita talaga ang God sa iyo, magaling ka na, you will receive healing. Hindi po pwedeng hindi. Sinasabi ko po yan. Kaya importante pala, hindi lang tayo nagbabasa ng Bible, pero yung binabasa natin Bible, magiging revelation sa atin. Ito ho yung Matthew 16, who do people say that I am? Ang sagot ng mga disipulo, Lord, ikaw daw yata si John the Baptist, ikaw daw yata si Elijah o si Jeremiah or one of the prophets. Dahilan dito, tama naman ang sagot nila, propeta si Jesus, pero more than that, masigit pa doon. Binaling ni Jesus sa kanyang paningin kay Pedro. At tanong ni Jesus kay Pedro, but who do you say that I am? Ano masasabi mo, Pedro, tungkol sa akin? Alam niyo ba ang sagot ni Pedro? Sabi ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Verse 16 po yan. Matthew 16, verse 16. Mababasa nyo. At ang sinagot ni Pedro, alam nyo ba na ang sagot ni Pedro ay revelation galing sa God? Mababasa po natin, ito yung Matthew 16:16 muna. Tignan po nyo. Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Tama po yan. Totoo po yan. Pero ang pinakamaganda yung sinabi ni Christ sa next verse. Ito po yung binasa natin kanina. Matthew 16 verse 7, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood does not reveal this to you. Anong ibig niya sabihin dyan? Hindi dahil kasi sa talino mo, hindi dahil kasi sa karunungan mo, hindi dahil kasi ito alam mo, hindi dahil kasi ito ay pinag-aralan mo, kaya mo ito nasabi. Anong sabi ni Christ? But my Father who is in heaven. So, meaning, hindi ho ito galing sa bibig ni Pedro na galing sa talino niya.
yung sinabi ni Pedro ay revelation ng Ama sa kanya. Amen? Maliwanag ko ang sabi ni Jesus. For flesh and blood has not revealed. Hindi ito galing sa alam nyo. Parang katulad doon siguro sabihin sa akin, hindi ito Efren dahil kasi ito yung natutunan mo. Hindi dahil kasi ito yung tinuro sa Sunday school. Hindi dahil Efren, ito kasi ay pinag-aralan nyo sa Bible study. No! Ano sabi ko dito? But my Father who is in heaven. Meaning, God the Father, nagsalita sa kanya, binanggit sa kanya kung sino siya. If the Bible na kiniklaim po natin, manggagaling sa Ama. Revelation. Ito po yung ibig ko sabihin. Magiging revelation sa inyo. Ulitin ko po, hindi ito dahil kasi natutunan natin ngayon, hindi dahil kasi ito ay natutunan nyo sa Bible school, hindi dahil kasi ito ay natutunan natin sa Bible study, kundi ni-reveal ng God sa iyo. Ano ang sabi ho dyan? You are blessed. Mapalad ka. Kaya dyan po nagpasimula yung blessing ni Peter. Ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, pag laging revelation sa inyo, any promises of God, bless po kayo. Pag sinabi kong bless, mangyayari ho sa inyo. Hindi ho pwedeng hindi mangyayari. Pagkatapos po nito, sinabi ho sa susunod na talata, 18, and I also say to you that you are Peter, and on this rock, I will build my church. Ayan po yun. On this rock. Sa revelation na tinanggap mo, matatayo ka. Ikaw kasi iglesia. Matatatag ka. Magiging established ka. So meaning, ako ngayon, hindi lamang ako blessed dahil kasi marami na akong alam, hindi ho. Dahil kasi nagsalita ang Diyos sa akin. At kung ano sinabi ng Diyos sa iyo, na nagsalita ang Diyos sa iyo, mangyayari yun. Kaya po pala, dito natin matututunan, hindi po ba ang daming promises ng God sa atin, daming promises sa Bible na nababasa natin, like healing, promise yan ni God. Pero gusto mo ba talaga maranasan ng healing? Let it speak to you. Maging revelation sa iyo. Balik-balikan mo. Allow your spirit to be open. Kung nagbabasa ka ng Bible, open mo spirit mo. Kasi spiritual na tayo ngayon. Ang unang-unang ginagawa ng Diyos sa atin, yung spirit natin patay, binuhay. Tapos may kasama ka pang Holy Spirit. Believe that the Holy Spirit will speak to you. At paano mo mararanasan nagsasalita? Actually, magkakaroon ka ng kasiguruhan. Magkakaroon ka ng sigurado ka na pinagaling ka na. Pag dumating sa iyo yung puntos na yan, that is revelation knowledge sa atin. On this rock, on this revelation, I will build my church. Tapos sinundan pa niya, and the gates of Hades shall not prevail against it. Kahit ano gawin ng demonyo, kahit ano gawin ng mga kampon ng demonyo, hindi sila makakapanig sa'yo. Kahit takutin ka nila, yung cancer na yan, mamamatay ka na, hindi ka matitinag. They cannot do anything about you. Amen. At kahit sabihin natin na maraming, hindi ko sinasabing, lahat ito na sinasabi ng doktor, tama. Kaya nga lang, mas tama ang sinasabi ng Biblia. Matthew 16:19, ito po yung huling verse. Ano sabi niya dito? And I will give you the keys of the kingdom, sabi ng God, of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. Mga kapatid, masarap po magbasa ng Biblia. Pero habang nagbabasa tayo, it's my prayer. Maging revelation sa atin yung binabasa natin. Pag lagi revelation to sa atin, hindi lang yung sabihin natin, alam natin, nadinig natin, natutunan natin, pero talagang mangungusap sa spirit mo. At yung pangako niya, na nadinig mo yung tinig niya, kapatid, sabi ng Bible, I will build my church. Matatatag ka doon, may establish yun sa iyo, walang pwedeng sumira noon sa iyo. Iiwan ko po ito ulit sa atin. I pray to God na katulad po ngayon, meron tayong COVID, hindi ka natatakot sa COVID. At kung sakaling magkaroon ka man ng COVID, the healing anointing of the Lord will be with you. Dahil kasi naniniwala po ako, pangako ng Lord paglaging revelation, magiging totoo sa iyo. Revelation na talagang magaganap sa iyo. Yan po yung pangako ng Lord sa ating lahat. I pray to God na kung meron ka man pinanghahawakang promise niya, revelation to sa iyo. Na sigurado ka, magagawin ng Lord sa iyo. Manalangin po tayong lahat. Muli, tayo lumapit sa ating Panginoon Diyos. Father God, we come before you. Thankful kami, Lord, sa revelation knowledge.
na nagdadala sa amin ng katuparan ng salita mo. Hindi namin, Lord, dapat kalimutan, nag-umpisa ito, nagsalita ka dyan sa langit. Tapos, pinaintulutan mo masulat. Gumamit ka ng mga lalaki. Ngayon, ang salita mo, nasulat. Lord, it's our prayer today. Habang binabasa namin ang iyong salita, nagsasalita ka sa amin. Like I say, Lord, ito ay spirit at ito ay buhay. I pray, Lord, na lahat ng kasama ko ngayon, nakikinig sa akin, ganon din, Lord, maranasan naming lahat. Nagsasalita ka. Pag nagsalita ka, Lord, yun ay walang pwedeng sumira, walang pwedeng bumali. Like kasi, nagsalita ka. Pag nagsalita ka, mangyayari, magaganap. We bless you. We give you honor, Lord. And we thank you for this day. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po. God bless us all po today. Thank you po, Pastor. Ito po si Thank you, Pastor Efren. Thank you po. God bless you all po. Bye-bye po. Bye. Ayan, hello po. Okay po. Kanina po habang nagsasalita si Pastor, I believe the Lord also is speaking into your heart kung ano po yung mga bagay na nais niya po na lubos-lubos ninyong maunawaan at maintindihan. 3 example po yung ibinigay niya sa atin. Nakakatuwa, ano po, si Enoch hindi pa rapture na. Hindi pa nakuha na kaagad siya ng God. 2 lang naman po hindi nakatikim ng physical death, Doktora. Lodi. Si Enoch, yes. Elijah. Ang galing. Elijah. Hindi makatikim ng physical death. Change ka kagad sa immortality. Hindi po ba? Tapos, yung Syrophoenician woman, hindi pa niya time. Hindi pa time ng mga Gentiles na tumanggap ng blessing. At that time, kasi si Jesus, hindi pa nako-crucified, nagwo-work pa siya sa mga Israelitas. But, hindi pa niya time, tumanggap na siya ng blessing. Na delivered na yung kanyang daughter na demon-possessed. Tapos si Peter, maganda rin po yung kay Peter. Kasi po, kung papansinin niyo na makatanggap ng revelation si Peter dito na sinabi niya, you are the Son of the living God, you are the Messiah. Sabi po, revelation niya na tinanggap ni Peter. Ang sabi po doon ay, you are blessed. And then, ibinigay niya yung keys of heaven. Tingnan niyo po yung sequence. Na-bless po siya, binigay yung keys of heaven, yung susi sa kingdom ng God. Pagkatapos, anuman ang iyong talian sa lupa, tatalian sa langit. Kung anuman ang kalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Because tumanggap po siya na si Jesus is the Messiah. Hindi pa po na-accomplish ni Jesus. Wala pang crucifixion, wala pang resurrection. So, kahapon ba, nung nakaraang Tuesday, last week, pinag-usapan natin, paano ka tumatanggap ng revelation. Ngayon, ipinakita sa atin ng bigay ng 3 halimbawa. Ano po masasabi? Ano ang dinating sa puso mo ni Lord ngayong umagang ito? Ikaw po, Sister Ludi, anong dinating sa iyo ni Lord sa umagang ito after you heard His message? Ay, hindi ko madinig. Naka-mute. Naka-mute si Sister Ludi. Ayun. Yan. We don't treat the Bible as an ordinary book. At pag nagbabasa ay maging buhay ito as if I am talking to God and God talking to me. Yung mga pangako niya na let's say for kagalingan, ito ay talagang revelation sa akin personally, ito ay magaganap.
Paduda-duda. Ayun. Yes po. Kaya Lynn, no? Kung sakalit halimbawa dumating sa iyo na talagang revelation yung through the stripe of Jesus you are healed. Bangon ka kagad yan, makakaroon ka ng kalakasan. Di po ba? Yun eh. Okay. Sa inyo po, ano ang na-receive niyo naman ngayon after nun? Malaman niyo yung sinabi ng Diyos. Ikaw, Doktora. Ate Cora, yung during the na sinasabi nga na ang Bible is yung truth, no? Parang tsaka siya yung habang nangungusap si Lord kung paano, kasi yung mga examples ng Bible, yung mga tao doon, yung mga parang minsan naiisip ko, bakit kaya binigay in example ni Lord yung tao na to? Minsan ganun ako nagtatanong pag nagbabasa ako. Tapos in the end, kunwari si King Saul, parang siya parang chinus naman siya ni Lord. Pero in the end, hindi siya nag-obey kay God. May mga ganun akong question na, ano Lord ang nangyari doon? Tapos, sabi ko sa sarili ko, Lord, kung noon, Old Testament yun, wala pa si Jesus noon. Kasi I remember, Ate Cora, sabi niya sa akin noon, palagi ko yung nire-recall na, Ate Cora, what if meron tayong nagawa na mali? Syempre, na yun? Ang sagot niya sa akin noon, kasi si Christ, parang, iaano niya yon, tutulungan ka pa rin niya na makorek yon, tapos, hayaan mo lang yon kasi i-forgive ka naman niya, at tapos i-restore ka ni God. So, sabi ko, nung time na binabasa ko yung Samuel, so sabi ko, God, sabi ko gano'n, kung naging sa New Testament napunta si King Saul, so kahit na nag-disobey siya, ano kaya ang pwede? May mga ganun sa Bible na minsan magtatanong ka, but in the end, ang marireveal sa'yo is yung sovereignty ni God the Father na alam niya ginagawa niya. And siguro, yung mga story ng bawat character na yon o mga situation, inilagay din niya yung Bible, ang words, yung mga pangyayari sa Bible para maging matutunan natin. Kasi kung walang mga failures, walang mga victory, walang ganito, so siguro nire-relate niya yon kung anong meron tayo, and talagang ganun siya kagaling, ganun si God na lahat na plansya niya na yon. Yun na lang sabi ko, ay Lord, kung ano man yung sagot mo doon, minsan nga gusto ko pa tumawag sa inyo, Ate Core, na paano yung case King Saul, yung mga ganun-ganun. Sabi ko, ano na kaya nangyari to? Napapunta ba siya sa heaven or wala? Parang ganun. So, yung mga ganun question, sabi ko, si Lord na, anyway, ano naman siya, chinus pa rin naman niya yun. Tsaka, problema na ni Lord yun, ayoko na lang problemahin. Sabi ko, bahala na. Pero actually po, sa pagkakaalam ko, iba talaga ang dealing ni Lord and principle niya sa Old Testament. Ayun na nga po, di po ba? Kaya nga yun nga po. Ayun nga, sabi ko, puti na lang, wala ako sa Old Testament. Oo nga. Puti na lang nasa New Testament ako. Meron din ako sasabihin sa'yo tungkol dyan, pero later na kasi medyo mahaba yan pag nagkausap. Opo. Marami din binigay sa akin dyan si Lord tungkol kay King Saul at saka kay David. Tapos dyan, maliwanagan. Mahabang istorya po yan. Sige, Ate Cora. Gusto ko marinig yan. Tayo. Kasi po, interesting yan dahil may kinalaman po yan kay David. Tapos po ang pinaka-end si Jesus Christ. Opo, yun nga. Gusto ko yun matutunan eh. Kasi parang dami kong question dun eh. Maganda po kung nagkakaroon kayo ng question kasi sasagutin ng Lord whatever question po na meron ka sa puso mo. Actually, before you question it, alam na ng Lord yan eh. At meron na siyang tugon dyan. May answer. Okay. Okay po, Ate Cora. Thank you po. Ikaw, Blacks, inaanto ka na ba? Nakamute. Oo. Maganda yung sa Syrophoenician woman eh. Nung hindi pa nako-crucified si Lord Jesus Christ at saka nagre-resurrect. O yan, narinig niyo na ako? Yes. Oo, yan. Okay. Yes. May sinasabi ako, yung sa Syrophoenician woman.
na hindi Opo. pa man na binibigay ang blessing sa Gentiles and she was a Gentile, tumanggap na siya ng blessing na delivered yung kanyang anak na demon-possessed. Diba? Opo. Tayo kasi sa panahon natin ngayon, sa John 16 may sinabi doon, the Holy Spirit will also tell us things to come. O the Holy Spirit, gagawin niya yung mga bagay na pinaniniwalaan mo. Sa akin lang to, Lutz, no? Pag talagang believe ka na mangyayari ito, do you know? Mangyayari talaga. Amen. Totoo po yun. And that is the tinatawag natin working miracles. Mga signs and wonders. Sabi sa Mark 16 na those who believe, merong accompanying signs and wonders na mararanasan talaga. So, ang ano natin dito is understanding the Word of God and believing it. And wow, bullseye. Talagang may experience. Sa iba, imposible. But sa'yo, posible. Because Amen. Amen. In all, yung na-receive natin teachings from God through pastor, sinasabi lang niya sa atin na kung maraming promises of God, marami siyang word of God, kung ito'y magiging rema, magiging revelation knowledge sa'yo, hindi ka na mahihirapan. And you know, in prayer, hindi ka na kinakailangan, wag niyo ako ma-misunderstand, hindi mo na kinakailangan magmakaawa sa Lord. Amen. Ang sitwasyon o bagay na hinihingi mo. Binigyan ka na ng authority, binigyan ka na ng power, just command it to happen and it will come. Yes, correct. Yung dinarating ng Lord sa puso ko. Kaya pag nag-pray, totodohin mo na yung prayer mo. Todo na. At paniwalaan mo talaga, huwag kang tumigil na hindi mangyayari dahil mangyayari yun. Amen. Hindi. Kung ano man, alam niyo, bigyan ko kayong news talaga to. Ano man ay pray mo, ngayon, in Jesus' name, hindi pwedeng hindi mangyayari. Amen. So, lalo na, ang basis mo is the word of the living God. Katulad po ng tinuturo ko sa Tuesday discipleship ko, si Nehemiah, when he prays, ano po, na talagang na-burden siya, na-concern siya doon sa mga kababayan niya, humingi po siya ng favor doon sa hari, binigyan siya ng protection from Persia hanggang Jerusalem, hanggang mabuild niya yung wall of Jerusalem. Si Nehemiah po yan. So sa makatwid, yung kanyang prayer sa God, talagang umiyak siya. Lahat po nangyari. Sinend siya to build the wall of Jerusalem, and then protection galing sa hari. Pagkatapos provision po, resources talaga. Talagang mararanasan po natin yan. Kaya Sister Ludi, meron po lang ako sa puso ko, kaya kita nakot ng attention. Meron ka dyan sa puso mo na gusto mo talaga mangyari noong pa sa anak mo. Ikin mo lang yan. Matutuwa ka, magaganap yan. Mangyayari yan. I challenge you. Kasi po, talaga kami ni Sister Blanca, talagang pagka sinabi ng Diyos, na-receive mo yan, hawakan mo, talaga magiging totoo po yan. Kaya ako, challenge ko yan kay Lynn eh. So, huwag ka pumayag dyan sa cancer na yan, no? Alaya, kagalit na yan. Ano po? At saka, hindi mo pa appointed eh. Diba? May appointed yan. Hindi pa eh. Wala pa yan eh. So, Ay, Sister ko, rating mo. Kagabi kasi ang namin, topic namin yan, yung sa Revelation din, yung sa second coming, no? Kaya lang, tinanong ko kasi si Lord, kasi sabi ko, Lord, paano ka makikita ng lahat? I mean, di ba, darating siya from sa taas, di ba? Sa sky, lalabas siya doon. Sabi ko, Lord, paano ka makikita ng lahat sa buong mundo pagdating mo? Ang laki-laki ka ng earth, di ba? No? Siyempre, wala imposible sa Panginoon. So, tinanong ko lang si Lord na gano'n. Tapos, binigyan niya ako ng para example ba? Sabi niya, tingnan mo kaya ang moon. Iisa lang yung moon, pero lahat ng buong mundo nakikita yan. Sabi sa akin ni God, yung moon at kahit yung sun. Yung dalawang na yan, sa buong mundo mayroon yan at makikita yan lahat araw-araw at kahit saan ka pumunta meron. Sabi ko, di ganun pala, di makikita nga ng lahat kasi diisip ko kung saan ba siya darating at nakikita ba siya ng lahat. Paano kung nasa Pilipinas ka at nasa sa Israel, makikita mo ba siya?
ngayon nga na sa teknolohiya, kita mo, Blanks. American Kaya nga sabi ko, Oo nga. Lord, thank you. Sinabi niya sa akin yun eh. technology lang yan, ano? Oo. Sabi Yes. nga niya, basta pagdating niya, makikita siya ng lahat kasi Yes. para siya yung sun at para siya yung moon na lahat nakakakita sa moon at sa sun. Blanks. Oh. Pwede niyang i-multiply ang sarili niya. Ni God, di ba? Kasi syempre gabi yung iba, araw nung iba. O, di ba? Hapon yung iba. O, imo-multiply niya, kayang-kaya ni Lord yun. Ayan niya yan. Oo. Yun nga first video, Blanca eh. Pinakita kay Moses eh, yung tabernacle. Sabi niya, sige, gawan mo ako nito. Pattern dito. Nag-video doon sa sky. Ganun na nga eh. Kaya sabi ko, talaga. Talaga. Ang sarap siguro pagka dumating Powerful. na yan. Powerful God. Talaga. Amazed talaga. Talagang siguro si Lord, hindi siguro, kundi bibigyan tayo ni Lord ng magandang excitement at ma-overwhelm talaga tayo sa kanyang power. Amen. Yan. Okay? Sige po. Pwede ba nating hilingan si Doktora na siyang i-bless mo ang bawat isa and then after you, at me. Okay? Okay po, Tikora. Lord, we thank you, God, for all the words that came from you. Those are revelations, God, and we know at this point in time, Lord, in our lives, you've revealed to us already. You've given us the words, your thoughts, God, and we thank you for that, God. Thank you that in your perfect time, everything was revealed to us. And we ask that you continue to reveal all what you want in our lives, Father God. I pray for Malu, Lord, na sana makauwi po siya na maayos at yung anak niya makapag-deliver na maayos and she will be with her during the time of delivery so she can help her, God, and give that kind of support, Panginoon. Lord, I pray for Ludi. Panginoon, you know the desires of her heart, God. You know, you are our awesome and loving Father. Yes. That we know that whatever we desire in the heart, you will give it to them, God. Yeah. And we thank you for that, Father. Lord, I pray for Lynn, God, that you continue to give the healing, Lord. And I know that she is already healed in the name of Jesus because we don't need to ask, but we just claim, Father God. So, ikaw po, Panginoon, na aming Jehovah Rapha, Panginoon Diyos. At thank you po namin ang kagalingan na meron kay Lynn. Maybe we don't see it through our eyes, God, but we have to see it through our spirit, Father God. Lord, I pray for si Ate Lida, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon, na kahit na nag-iisa si Ate Lida sa States, ikaw pa rin ang kanyang comforter. Ikaw pa rin ang nagpo-provide sa lahat ng needs niya, Panginoon Diyos. That you are her joy, her peace, Panginoon. And we thank you. And whatever, Lord, na need po niya, ikaw pa rin, Panginoon, na magbibigay ng Panginoon Diyos. Lord, I pray for Myrna, God, na sana tuloy-tuloy yung kanyang business and whatever the desires of her heart also, God, ikaw pa rin na magbibigay ng answer, Lord, sa bawat isa, Panginoon, sa kanya, Panginoon Diyos, sa buong family niya. And for Blanca, Lord, I pray na kahit I'm sure gusto na niya umuwi ng Philippines, Lord, but so you will also give the desires of her heart na matapos na nga itong COVID na to, Panginoon, para lahat po ay maka-join sa mga family. And you also give the provision, Lord, habang nag-iintay po siya na makauwi and sila ni Pastor Roy na tuloy-tuloy po yung magandang relationship nila. Lord, I also pray for Ate Cora and Pastor Efren. Lord, thank you for their lives. At kayo po ang magbibigay ng lahat din ng answer. Lord, I know na kilalang-kilala na po nila kayo, but there are also desires in their heart, God. At kayo po nakakaalam ng lahat ng yon. So thank you so much, God, and sina Arlene, na wala po, si Lilibeth, si Coach. Lord, I pray for them na
Continue to bless them, God. Continue to bless their family, Lord. You know, kung ano yung mga needs nila sa kanilang buhay. Thank you so much, God, for all the answered prayers that you've given us. Thank you for being our God, our Father, our Counselor, our Comforter, our all in all, God. Thank you so much for this, that we have you, Lord, in our lives. Yun hindi kayang bilhin ang kahit anong money, Lord. Thank you so much. In Jesus' name, amen. Amen. Truly, Amen. Father God, we hallow your holy name, Father, because you reign in our life. Impisa pa lang po sa morning hanggang gabi at sa sarap ng tulog namin. Yes, Lord. Uli kami and living your life here on earth. Tulad po Yes, na so God. para lahat po ng mga kapatid ko ngayon, aming amang Diyos, salamat po that you bless them with your strength. Yes. With Yes, thy Lord. yes, Father God, with thy protection. Amen. Thank you so much, Father God, in Jesus' name. Amen. In Jesus' name, Amen. 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 Thank you po, Tikora, Amen. Pastor. Thank you. Welcome Thank you. See Thank you you, again. Okay. Thank you, God everyone. bless. God bless God you bless. too. God bless you. God bless. Woods, may nare-receive ako sa'yo ha. Mag-watch ka. Meron kang visitation from the Lord. Oh, I received that. May bisita ka. Amen. May bisita ka. Thank you, Lord. Yes. You are most welcome. Okay po. Bye po. Okay po, Tikora. Bye po. Bye, Doktora. Bye, Doktora, Bye. Opo. uli ah. Ha? Ano